Hallelujah, hallelujah. O mapagpala naming Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo, mahal Panginoon Jesus, unang dalangin namin na mahal Pastor, mahal Panginoon, maraming salamat o Diyos sa mga banal, sa madang panahon pinagkaloob mo sa amin sa araw na ito. At narito kami o Diyos, amang banal upang amin kang papurihan, mahal Panginoon sa araw nito, mahal Panginoon upang aming pag-aaralan o Diyos sa iyong magsalita sa pulpong ito. Buksan po lahat na pagkinig at pangunawa ng mga kapatiran namin sa iyong banal salita sa hapon pong ito. Hallelujah. Mahal Panginoon, nagipan mo na pag-ibig at kapangyarihan o Diyos ang iyong banal salita sa hapon pong ito. Hallelujah. Sa lahat ng uri gawa ng kaway, sama-sama namin sinasaway sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Kasot in Jesus' name. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal Panginoon at mga minmahal, tayo po ay mag-aral sa salita ng Diyos sa hapon pong ito. Praise God, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon na kung saan ay tinatawag na pagkabanal ng isang Kristiyano. Amen. Sapagkat sa atin bilang mga Kristiyano, mga kapatid ko, ay tinawag tayo, mga kapatid ko, sa kabanalan. Sapagkat ang tumawag sa atin ay banal. At mahalaga na tayo po, mga kapatid ko, tayo po ay magpakabanal din naman. Sapagkat ang sabi ng Biblia, ang sinumang di banal ay hindi makakapasok sa kaharian ng langit. Amen. At mahalaga na tayo po, mga kapatid ko, kung nais sa atin na tayo po ay makapiling ng Diyos, makakapasok sa kaharian ng langit, mga kapatid ko, mahalaga na dapat nating sundin ang panawagan ng ating mahal na Panginoon na tayo po ay magpakabanal. Sundin po natin ang kalooban ng Diyos sapagkat ito lamang ang tamang paraan, mga kapatid, upang tayo po ay makapasok doon sa kaharian ng langit. Sapagkat ang langit, mga kapatid ko, ay isang malinis na lugar. At walang sinuman doon na maaring makapasok na hindi pinaging banal. Amen. Amen. Purihin natin mahal na Panginoon. Anong sabi na Apokalipsis 21, talatang 27. Apokalipsis 21:27 ko na. At hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumal-dumal o siyang gumagawa ng kasukla-suklam at ng kasinungalingan, kundi ayaon lamang na mga nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Amen. So mga kapatid, kung atin pong liliwanagin, ang salita na ito, mga kapatid ko, ay kinakailangan sa isang Kristiyano, kailangan sa isang tao, bago makapasok ng langit, mga kapatid ko, kinakailangan na tayo po ay maging malinis sa ating katauhan. Amen? Amen? Kinakailangan maging maayos ang ating pamumuhay. Sapagkat ang sabi ng Biblia, walang pwedeng makapasok doon na hindi banal. Amen. Amen. Kaya sa atin bilang mga Kristiyano, mga kapatid ko, hindi gawang biro ang pagkatawag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi sapat sa atin na tayo nakapagpupuri. Hindi sapat sa atin tayo nakadalo sa pananambahan. Kinakailangan sundin din natin yung tinatawag na pagpakabanal. Sapagkat kung wala ang bagay nito, mga kabay ko, hindi tayo makapasok doon sa kaharian ng langit. Amen. Amen. Sapagkat sabi rito, at hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumal-dumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kundi yun lamang ng mga nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Kaya tandaan natin, mga kapatid ko, hanggat di natin nagagawa ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, hanggat mayroon pang natitira na tinatawag na hinanakit sa bawat sa atin, yung tampon-tampo, mga kapatid ko, hindi tayo makapasok doon sa kaharian ng langit. Amen. Kung ang pangako ng Diyos noong araw sa mga Kristiyano ay lupang pangako, ngayon hindi na, kundi ang buhay na wala hanggan. Ang langit at buhay na wala hanggan. Ngunit mayroon pong mga hinihingi ang ating mahal na Panginoon sa basa sa atin na kailangan, bago tayo makapunta doon, kinakailangan maging malinis muna yung ating mga sarili. Yung ating puso, ang ating kaisipan, mga kapatid ko, sapagkat ang Diyos na tumawag sa atin ay banal. At hindi maaring papasok doon ang karmal-dumal
o yung tinatawag na mga sinungaling. Amen? Amen? Sapagkat sa langit, mga kapatid ko, hindi na pwede ang sinungaling. Kinakailangan maging makatotohanan na po tayo bilang mga tunay na mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sinabi ko na hindi gawang biro, mga kapatid ko, ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Hindi sapat na tayo nakadalo, hindi sapat tayo nakapagpupuri, hindi sapat tayo nakapagbibigay, kundi kinakailan gawin po natin ang kabanalan, sapat kung wala ang kabanalan, hindi natin mapasok ang karya ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sundan po natin dito sa Diob 3:16. Dito sa Job 3:16, kunana. Ito man ay magiging aking kaligtasan, sapagkat ang isang dibanal ay hindi na makakaharap o makakaharap sa kaniya. Amen. Amen. Ito, mismo ang Biblia ay nagsasabi. Sinabi rito, sa Job 3:16, ito man ay magiging aking kaligtasan, sapat ang isang di banal ay hindi makapaharap, hindi makaharap sa Kanya. Amen. Kaya tandaan natin mga kapatid, sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, itong sinasabi natin na hindi gawang biro. Sa gusto po natin mga mahal ko, kinakailangan sumunod po tayo. At pag hindi natin nagawa ang kabanalan, hanggat naroon sa atin ang tampot-tampot, hinanakit sa ating mga puso, mga kabarko, sa ating kapwa, sa ating mga kapatid, sa ating mga magulang, sa ating mga mag-anak, hanggat nasa atin yan, hindi natin mapapasok ang kaharian ng langit. Amen. Kaya nasa atin ang pagbabago, nasa atin ang paraan, nasa atin pagsasagawa, mga kabarko, kung nais natin na tayo mapabilang sa pamilya ng Diyos. Kung nais natin na tayo mapabilang sa kaharian ng langit ng ating mahal na Panginoon, kinakailangan maging maayos ang ating buhay. Tinisin natin ang ating mga sarili. Dahil ang sabi ng Bible, anong bagay na pwede mong kalagan sa lupa, kakalagan din sa langit. Kung tayo marunong magpatawad sa ating mga kapatid, sa ating kapwa, sa ating mga magulang, sa ating mga kamag-anak, ang Diyos mas higit na marunong magpatawad. Amen. Ngunit kung hindi tayo marunong magpatawad sa ating mga kamag-anak, sa ating mga kaibigan, sa ating mga magulang, sa ating mga kapatid, hindi rin tayo mapapatawad ng ating mahal na Panginoon sa ating mga nagagawang kasalanan. Kaya nasa atin manggaling, mga kabay ko, ang kalutasan ng ating mga problema. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa gusto natin, mga kabay ko, kung nais natin ang buhay na walang hanggan, nasa atin ang pagsasagawa. Nasa atin ang sakripisyo. Bagamat mahirap natin gawin ito, mga kabay ko, subalit kailangan. Dahil pag hindi natin nagawa ito, mga kabay ko, walang kaligtasan at buhay na walang hanggan na naghihintay sa atin. Dahil ang Diyos tumawag sa atin ay Diyos ng pag-ibig, Diyos na may kabanalan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa atin bilang mga lingkod ng Diyos, dito, binabago na tayo ng ating mahal na Panginoon. Sabi sa Biblia, sa 2 Corintios 5:17, ang sino man kay Kristo ay bago ng nilalang. Yung mga ating bagay nagsilipas na, at dito ngayon ay pawang naging mga bago na tayo sa harapan ng Diyos. Kaya kailangan talikuran natin yung dating buhay makasalanan, yung dating buhay na walang kabanalan, at tahakin natin ang buhay na mabuti sa kalooban ng Diyos. Amen. Yung buhay na walang hanggan. Yun ang dapat natin sundin, mga kapatid. Palakpakan po natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sinabi ng unang Pedro, 1:15-16 at awit 51:5, mga kapatid. Sundan po natin yung unang Pedro, 1:15 at 16. Ito sa unang Pedro 1:15-16. Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag ay magpapakanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay, sapagkat nasusulat kayo'y nangagpakabanal
sapagkat ako'y banal. Amen. Amen. Maliwanag, sinasabi ng Biblia, ang Diyos, sinong tinutukoy dito na ako'y banal, ang ating mahal na Panginoon na siyang tumawag sa bawat isa sa atin. Sabi rito, ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sapagkat nasusulat, kayo magpakabanal sapagkat ako ay banal. Yan. Kinakailangan gawin po natin yan. Sapagkat nakasulat sa Biblia na siya ay banal at tayo man ay magpakabanal din. Amen? Amen? Ang Diyos na ating pinaglingkuran ay banal. At kahit kailan, hindi pwede rin pumasok ang isang hindi banal. Maging sa ating mga kasuotan, mga kapatid ko. Ha? Kasama rin yan sa pagkabanalan ng pag-iisip, sa puso, at maging sa ating mga kasuotan, sa ating mga anyo, mga kapatid, sa ating galaw, kahit saan man tayo, mga kapatid ko, hindi natin mapasok ang karanlangan hanggat hindi natin nagagawa ang kabanalan, maging sa ating mga kasuotan. Kaya sa atin, sabi, napakahirap dito sa atin. Maraming nagsasabi, dahil maraming bawal daw dito sa atin. Hindi pwedeng ang lalaki ay mag-short. Kinakailangan mahaba ang pantalon at yung atin mga babae ganun din. Sapagkat yung ating pupuntahan ay isang lugar na malinis, mga kapatid. Lugar na malinis na kung saan kinakailangan, yan ang paraan para maabot po natin, mapuntahan po natin yung bagong langit na inilaan sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin na malakas ang ating daklang Diyos na buhay. Praise God. Kaya nga mga kapatid ko, mahalaga ito mga kapatid ko. Hanggat hindi natin nagagawa ang bagay nito, mga kapatid ko, sayang ang kaligtasan. Kinakailangan gawin po natin ito. Sa ayot sa gusto po natin, dahil ito lang ang paraan mga kapatid para tayo makapasok sa kaharian ng langit. Palakpakan po natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang ating Diyos. Anong sabi ng mga awit? Narito ako'y inanyuan sa kasamaan at sa kasalanan ay pinaglihi ako ng aking ina. Tama. Tayo po'y pinaglihi sa kasalanan. Ngunit, magmula na tayo ay nabautismuhan at napabilang tayo sa banal na ministeryo pong ito, mga kapatid ko, tayo po ay binihisa na ng ating mahal na Panginoon ng bagong pagkatao. Amen. Bagong pagkatao, mga kapatid ko, na kung saan tayo po ay tinuruan na tayo po ay maging malinis, magpakabanal, sapay kung wala mga bagay na yan, hindi po natin makikita ang kalanang langit. Tama, tayo pinaglihi sa kasalanan. Ngunit, lahat lang yan, mga kapatid ko, na pagtagumpayan na ng ating mahal na Panginoon. Tinubos na tayo ng ating dakang Diyos, buhay at dugo ang puhunan ng Diyos para tayo makalagad sa sumpa, mga kapatid, upang tayo po ay mapabilang sa mga banal. Amen. Ngunit, kung ayaw nating layuan yan at sinasadya natin, ayaw nating sundin ang kalooban ng Diyos na tayo magpakabanal, mga kapatid, hindi rin tayo pwede makapasok sa kaharian ng langit. Amen. Kahit tayo ulit-ulitin pa ng bautismo, kahit 10 beses pa tayo bautismuhan, kapag hindi naman natin binabago yung ating sariling buhay, hindi rin natin marating ang buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin na malakas ang ating daklang Diyos na buhay. Praise God. Anong sabi ng Juan? Ano sinasabi ng Juan dito sa unang Juan 1:8 at 10? Buksan po natin. Dito sa unang Juan 1:9 at 10. Kung ipinapahayag o pinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y tatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kung sinasabi nating tayo'y hindi nagkasala, ay ating ginagawang sinungaling siya at ang kanyang salita ay wala sa atin. Amen. Amen. Totoo mga kapatid, lahat po tayo nagkamali.
Ngunit mayroon pong kapatawaran kung pagsisihan po natin ang kasalanan. Amen? Amen? Bukas lagi ang palad ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag tayo nagsisisi at huwag na natin babalikan yung dating buhay, makasalanan. Dahil sabi rito, sa unang Juan, talatang 8 hanggang 10, kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, ay ating ginadaya ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Amen. Ay sino bang hindi nagkasala? Sino bang hindi nagkakamali? Lahat ng tao nagkasala, lahat ng tao ay nagkakamali. Ngunit, kapag ito po ay ating pong napagsisihan at hindi natin binabalikan, mga kapatid ko, ay hindi tayo mapabilang sa kasalanan. Dahil mayroong kasalanan kasi na sinasadya at mayroon namang kasalanan hindi mo sinasadya. Amen. Ngunit kung paulit-ulit ang ginagawa po natin ang kasalanan, mga kapatid ko, at sinasabi natin, hindi ako nagkasala, wala akong ginawang kasalanan, ginagawa natin sinungaling siya. Amen. Sapat ang nagsalita ay ang Diyos na banal. Alam niya ang ating kakayahan, mahina po tayo bilang tao, lagi tayo nagkakamali, lagi tayo nagkakasala, kaya lagi, oras-oras, minuminuto, nariyan lagi yung ating paghingi ng tawad sa ating mahal na Panginoon. Yung sa ating isip, sa ating mga salita, nagkamali po tayo sa ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya hindi natin pwedeng dayain ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ito, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo linisin sa lahat ng kalikuan. Amen? Kung sa husgado kasi mga kapatid ko, pag hindi natin inamin ang kasalanan, absuelto ka. Ha? Pero pag inamin mo, ikukulong ka. Pero iba sa Diyos, mga kapatid ko, pag inamin mo palang kasalanan, mapapalaya ka ng Diyos. Amen? Mapabilang ka sa pamilya ng Diyos. Makakapasos ka rin ng langit kapag inamin natin yung ating nagawang kasalanan. Kahit naman kabigat yan, ha? Pag inamin natin sa ating mahal na Panginoon, nagkamali ako, nagkasala ako, patawarin mo ako. Nariyan ang pagpapatawad ng ating mahal na Panginoon. Basta, huwag lang nating ulit-ulitin. Amen? Amen? Lahat ng tao mahina, nagkakamali. Kaya walang taong matuwid. Sabi ni ko, yung perfectong tao, wala. Lahat nagkasala, lahat nagkakamali. Kaya ang ariyan lagi ang kapatawaran ng ating mahal na Panginoon. Pag tayo nagsisisi sa ating nagawang kasalanan, nariyan ang papapatawad ng ating Dakong Diyos. Pag nangako tayo hindi nababalikan yan, kinain gawin po natin, sapat pag ginawa natin yan, mga kapatid, walang kapatawaran. At wala na tayong karapatan na makapasok doon sa kaharian ng langit. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa last verse, buksan po natin ang 2 Pedro 3:14, 13 at 14. Pedro 3:14. 13. 13 hanggang 14. Dito sa 2 Pedro 3:13, ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na itinatahanan ng katuwiran. Kaya nga, mga minamahal, yamang kayo ay nagsisipaghintay ng mga bagay na ito ay pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. Amen. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sinabi rito mga kapatid, habang tayo po ay naghihintay. Anong ibig sabihin naghihintay? Mga kapatid, habang tayo narito, habang ginagawa natin ang kalooban ng Diyos, hinihintay natin ang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. At ito ay walang nakakalam kahit sino. Kaya habang tayo po ay narito mga kapatid ko, kinakailangan masupukan tayo sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon ay malinis tayo at walang dungis, walang kapintasan sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Amen.
Ang sabi rito, ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa at tinatahanan ng katuwiran. Bagong langit, bagong lupa. Naghihintay. Amen sa atin. Doon sa langit at buhay na walang hanggan. Kasi doon mga kapatid ko, pag nandoon na tayo, mga minamahal, 2 Pedro 3:13 at 14. Sabi rito, ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katuwiran. Habang tayo po'y narito, napakapalad po natin mga kapatid, sapagkat mayroon po tayong inihintay na mga pangako ng Diyos. Amen? Kung ikumpara po natin ang ating buhay, sa buhay makasanglibutan, mga kapatid, hindi nila alam. Akala na sapat na sila na mabuhay lamang. Pero tayo, mga kapatid, habang tayo nagtitiis, habang tayo nagsasakripisyo, habang hinihintay po natin ang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, mayroon po tayong inaasahan na bagong langit, bagong lupa na tinatahanan ng katuwiran. Kaya sabi sa 14, kaya nga mga minamahal ko, sabi ni Pablo, kaya nga mga minamahal, yamang kayo nagsisipaghintay ng mga bagay na ito, ay pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa patingin niya. Yan ang importante sa buhay Kristiyano. Na habang tayo narito mga kapatid ko, habang tayo naghihintay sa muling pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, kinakailangan masumpungan tayo na malinis ang ating mga puso. Malinis ang ating pag-iisip sa lahat ng bagay, ay ginagawa natin yung katuwiran ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin na malakas ang ating dakong sa buhay. Mga kapatid, naway nakapaghatid tayo ako sa inyo na isang magandang mensahe sa araw nito at kinakailangan ito po ay pamuhay po natin para sa ating kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon at awitan natin ang ating dakilang Diyos.